Nasobrahan nga ako sa pagpapakulo sa mga hotdog kaya nga yan ang nangyari, nagkadurog-durog na. Pinili ko na lang talaga yung medyo buo-buo pa at siyang pinambaon ko kay ABM Yums at grade 7. Naparami kasi ang paglalagay ko ng tubig habang pinakukulaan ko nga yung hotdog. Ay hindi ko naman maalis na at baka nga kako mawalan na ng lasa. At nung ginising ko na nga si Yums siya kasi grade 7 at saka lamang sinabi ni grade 7 na meron pala silang bibiling portfolio at ipapasa nga ngayong araw. Ay ayoko pa naman ng ganito kung kailang ari mo hanan at saka mag-aapurahan ng gawa. Ang sabi ko nga kay grade 7 kagabi, ang haba-haba ng oras mo kahapon ay hindi mo pinagawa sa akin at hindi mo sinabing meron ka ipapasang project. Ay maigi na lang talaga at si Yums ay magaling nga mag-drawing kaya ayan sa kanya ko na lang nga pinaletteringan yung portfolio ni grade 7. At maigi na lang din talaga at meron nga kaming puncher tsaka nga pasiner. Ay kaya nga sabi ko kay Yums, ikaw na ang gumawa nin at ihahanda ko naman ang inyong babaunin. At pagkaalis naman ng tatlo, eto namang si Criminology ang gumayak pag-alis. Meron nga siyang training ngayon at buti na lang talaga at malapit lang dahil sa Binangonan Campus lamang gagawin. At nung paalis na nga ay eto na nga ang pinakamasaklap sa lahat, ang paghingi nga ng baon. Abay hindi ho talaga biro ang baon nila araw-araw. Yung si Criminology kahit sabihin mo pang online class yan ay 4 to 5 days siyang umaalis sa loob nga ng isang linggo. Dahil nga minsan meron siyang training at minsan naman gumagawa siya ng report kasama nga ang mga kaklase niya. At kahit pa sabihin mong nakamotor siya ay hindi naman pwedeng hindi mo yan pababaonan dahil sa naman siya kakain. Kaya nga kapag umaalis siya ay pinababaonan kaya ng 150 o kaya nga ay 200. Abay sumahin ninyo sa isang linggo kung magkano isama pa ang baon ni ABM na 150 a day. At si Yums at grade 7 naman ay 60 pesos araw-araw. Kaya nga sabi ko kung hindi yan mga scholar at wala akong mga sideline ay talaga namang hindi yan makakapag-aral. Pero siguro ay makakapag-aral pa rin pero merong isang mahihinto at yun ang ayokong mangyari sa mga anak ko, yung mahinto nga sa pag-aaral. Kaya nga lahat ng paraan ay gagawin mo para lang talaga makatipid katulad na lang ngayon, nanghihingi na naman ako ng ulam sa aking kapitbahay. At dahil mag-isa na lamang ako dito kaysa nga bumili ako ng ulam, ayan nga nanghingi na nga lang ako sa aking kapitbahay. Kaya nga lagi kong sinasabi sa mga anak ko ay magsipag nga sa pag-aaral at sikapin nga makatapos. Kaya nga sabi ko siguro kapag nakapagpatapos na ako ng kahit isa sa mga anak ko ay maalawan-alawan na kako ang buhay. Like, comment and share at papalo na rin po. Yun lang, salamat.